batay sa ano ng mga sa pag-aaral, maging sa high school, itinuturo yung tungkol sa evolusyon. Sino ba dito na naniniwala na mayroong Diyos? At dami magtaasan. Sino ang naniniwala na wala? Mayroon din mga ilan-ilan na ano. So, batay sa ano ni Darwin, ang lahat ng bagay ay lumitaw sa parang by chance lang ba na nagkaroon ng Big Bang, tapos nagkaroon ng pagsabog, tapos napurma, bigla na lang lumitaw ang ano, mga bagay-bagay. So, Yung dito kay sa Darwin, evolution, nanggaling tayo sa unicellular animal. Nakita na ba kayo ng tungaw? Wala. Sa Batangas lang yata yun. Tungaw. Yung madilaw-dilaw. meron yun na sa pamagitan ng salita ng Diyos, lumitaw ang mga bagay, nalikha ang lahat ng bagay. Versikulo 6 at versikulo 9. Hindi nga pala ako nagdalang Tagalog. Sa pamamagitan Sa, Gamitin. ha? Gamitin. sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nangyari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Tsaka bibig. 9. Sapagat siya ay nagsalita at nangyari. Siya ay nag-utos at tumayong matatag. So, nagawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng makapangyarihang salita lang ng Diyos. At si Apostol Pablo din, nagsabi rin dito sa aklat ng Hebreo 11, versikulo 3, Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So, yung nakikita, ginawa yun sa mga bagay na hindi nakikita kaysa pag salita niya. Pag sinabi, magkaroon ng liwanag, magkaroon ka agad. So, ito yon ang nangyari. Isinalaysay ng Psalmist at saka ni Apostle Paul ang pagkalikha dahil ganito ang ginawa ng Diyos. Sa unang araw, ang ginawa niya ay liwanag. Verse 1 hanggang sa 5. Nang pasimula, inilikha ng Diyos ang langit at lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. So yun ang ginawa niya sa unang araw. Pag sa primero, wala pang forma ang lupa. Wala pang Puro tubig. puro tubig pa lang ang ibabaw ng planetang ito. Ang Espiritu ng Diyos ay doon lumulutang sa ibabaw ng kalaliman. Madilim, walang forma. Kaya sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Automatic, magkaroon ng liwanag. Nung nagkaroon na ng liwanag, ibinukod na ng Diyos ang liwanag sa dilim. Tinawag niya ang araw ang liwanag, ang dilim naman, tinawag niya ang gabi. At sa pangalawang araw, ay inihiwalay naman ng Diyos ang yung tubig sa kalawakan at saka tubig sa ilalim, kanyang inihiwalay. Sa pagitan nito, nagkaroon ng space. Yun yung tinatawag, kalawakan yung tinatawag na atmospheric heaven. Sa 6 hanggang sa 9. 6 hanggang sa umpisa hanggang sa hanggang 8 lang muna. Sige. At sinabi ng Diyos,
magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at hiniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. So yung sa gitna ng pagitan ng tubig sa itaas at tubig sa ilalim ay siya ang tinatawag na langit, kalawakan, space. Sabi niya. At pagkatapos, ang tubig dito sa ibaba, inano ng Diyos, tinipon sa isang area. Nung natipon ng tubig sa isang area, lumitaw na ngayon ang lupa. Paglitaw ng lupa, tinawag ng Diyos ang katubigan na karagatan, mga dagat, at ang buwan naman tinawag niyang, ang katuyuan tinawag niyang lupa. Versikulo 9 hanggang sa 13. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako. At lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkananim, at ang punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong. Mahiwalay ang tubig, automatic, hiwalay kagad. Natipon sa isang area, lumitaw ang lupa, tapos ayan na napurma na. Ngayon, ang ginawa ng Diyos siya sa unang araw, nilagyan niya ngayon ng kuan, yung tinatawag na ilaw na talaga, source ng light na talaga. Kasi ang unang 3 araw, preparation lang yon. So, ang ginawa niya sa pang-apat na araw, inilagay niya sa ginawa niya noong unang araw. Sa verse 13, 14 hanggang sa verse 19. Yan siya. At nagkahapon at nagkaumaga. Sa 14 na sa 14. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon, at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang 2 malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-4 na araw. So, yan siya. So, itong dalawang na to, dito binabatay ang pag-ikot ng panahon natin. Sa pamamagitan ng araw at sa buwan, doon nagkakaroon ng pagbilang ng taon at saka buwan, at saka yung isang linggo, ganon. Kasi sa isang buwan, pag ang buwan makaikot sa planet Earth, o ang planet Earth na umiikot siya, pagkaikot ng ganon, isang buwan na yon. Ang buwan naman, ang planeta naman, iikot sa orbit sa ng araw, matapos yan isang taon.
65 days. Pero sa kalendar ng mga Hebreo, 360 lang sa kanila kasi walang 31, wala ring 28. Oo. Ay, paano pala yun? Biblically, ay hindi yung hating gabi. Hindi siya hating gabi. Paglubog. Pagdating ng sunset, nagbago na ang pizza dapat. Oo. Pero nung binago na ng mga Romans ang Oras. tawag itong panahon, nilipat nila sa hating gabi ang pag-change ng pizza. Pero hindi na yun ang ano ng Diyos. Hindi na ano ng Diyos. Yan siya. Ma'am Gael po yun. Sa binabasa niya, nakahapon at nakaumaga. Kaya kami, mangilin ng Sabado pag Biyernes ng sunset. Hindi Sabado ng umaga. Biyernes ng gabi, kami nag-uumpisang mangilin hanggang Sabado uli ng paglubog ng araw. Hanggang mamaya. Kasi noong paglubog. creation, Oo. gaya ng cycle, hindi Sabado ng umaga, hindi. Sabado ng gabi hanggang gabi. Ang counting. So pagkatapos yan, yung ginawa ng Diyos sa pangalawang araw, nilagyan niya ngayon ng mga tawag itong mga bagay, yung mga isda at saka yan siya. Dito sa versikulo 20 hanggang sa versikulo 25, ganyan. Hanggang sa 23. 20 hanggang sa 23. 20 to 23. Pang-limang araw na yan siya. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay. At magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa, sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binaspasan ng Diyos na sinabi, kayo magpala anakin at magpakarami at inyong punuin ng tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. So kita mo, salita lang yun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa pananampalataya tayo ay naniniwala na ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan ng salita lang talaga. Pero merong ang tao ginawa ng Diyos hindi lang sa salita, ginamitan na talaga niya ng kamay. Tapos 6 day na yan. Ika-6 na araw na. pag ika-6 na araw ang ginawa ng Diyos, sa ika-6 na araw ang mga mga hayop, yung tiga-4 ang paa, at saka ang tao. Versikulo 24 hanggang 24 lang muna at 25. Part na yan siya ng pang-6 na araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ng lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kani-kaniyang uri, at nagkagayon. At tinikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. So, nandyan na ang lahat ng bagay, kumpleto na. Saka ginawa ng Diyos ang tao sa pang-6 na araw. Versikulo 26 hanggang sa 30 hanggang 31, ganyan. Sige. 26 to 31. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa,
at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang siya sila ng lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Okay, pag-yun muna doon. Sa pagkatapos na sila ay binasbasan, isinunod ng Diyos ang instruction kung ano ang kanilang kakainin. So dahil Diyos ang gumawa sa tao, Diyos din ang nag-utos kung ano ang dapat niyang kainin. Bakit? Siyempre, ang responsible doon para sa para sa magandang kalusugan ng tao, dahil siya man ang lumikha sa tao, siya ang pumili ng mga bagay na dapat ipakain niya. Versikulo 29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim ng nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. Sa 30. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa impapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Ibig sabihin, ang lahat ng may buhay na nilikha ng Diyos, ang ipinobayad ng Diyos na pagkain sa hayop at sa tao, puro lang talaga pananim. Walang hayop na kakain sa kapwa hayop. Walang ibon na kakain sa kapwa niya ibon. Kasi Diyos ang gumawa ng batas na yan eh. Yan ay nangyari bago nagkasala si Adan at Eva. At pagkatapos, anong nakita ng Diyos? Versikulo 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga, ang ika-anim na. Ting sa pangpitong araw, nilikha ng Diyos yung pangpitong araw, inano niya, para ibinukod niya para sa banal na purpose, para ang kanyang mga nilalang, ang nilalang niyang tao ay makaniig niya o makasama niya para sambahin siya. Kaya binasbasan niya ang ikapitong araw, binanal niya, pagkatapos ibinigay niya sa tao. So, versikulo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang sa versikulo 3. At nayari ang langit at lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan niyang Diyos ang ikapitong araw, at ang kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa, kanyang nilikha at ginawa. Okay, so makita mo na ang pangpitong araw ay wala na siyang ibang ginawa doon kundi inano lang niya. Binasbasan niya yon, pinagpala, ginawang banal, pinagpahinga.